Good afternoon everyone. Ayan, so pag-usapan natin ang tungkol sa repossession process dito po sa Pilipinas. Ayan, so marami po ang nagtatanong sa atin kung ano raw ba ang mga dapat nilang gawin kapag sila po ay tinatawagan, pinupuntahan ng mga collection agency at kinukuha na po yung sasakyan na kanilang niloan. Ayan, so may iba't ibang sitwasyon po. At sa bawat sitwasyon na yon, iba't iba po yung mga proseso. Iba't iba po yung mga dapat gawin. Okay? So, syempre, ang pinakang common lamang po dyan, kapag ang sasakyan natin ay kinukuha na ng bangko. So, technically, kapag ang sasakyan ay binabayaran po natin, hindi pa po ito pag-aari natin. Okay? Ito po ay pag-aari pa lamang po ng bangko. Kaya, kung mayroong pagkakataon na maubusan tayo ng pondo para bayaran ito, syempre nandyan po yung chance na ito po ay bawiin sa atin ng bangko. Okay? So ito po yung sitwasyon. Si Pedro ay nagtatrabaho. Siya po ay mayroong asawa. Okay? So noong pong nag-apply ng car loan si Pedro ay matagal na po silang hindi nagsasama ng kanyang asawa. Hiwalay na po sila sapagkat ang asawa po niya ay meron ng kinakasamang iba, samantalang si Pedro ay merong nililigawan. But technically, si Pedro po ay legal na kasal, no, doon sa kanyang asawa. Nung mag-apply po siya ng loan, dahil kinakailangan po talaga ng co-maker, inilagay po niya ang pangalan ng kanyang asawa bilang co-maker. Okay? So, eto na nga po mga kaibigan. Si Pedro ay mayroong kapatid na ang pangalan ay si Carlo. Si Carlo po ay walang trabaho. Si Carlo po ay kasakasama ni Pedro kahit saan po siya magpunta. Dumating yung time na namatay po si Pedro. Okay? Namatay po si Pedro. Ngayon, sino ang dapat mamahala doon sa sasakyan? Paano ito makukuha ng repossession? So, halimbawa na yung sasakyan ni Pedro ay nasa pangangalaga ni Carlo, ng kanyang kapatid. Okay? At pinuntahan ng collection agency si Carlo. Ano ang dapat gawin ni Carlo? Okay, mga kaibigan, medyo technical po ito, no? Medyo technical, pero ipaliliwanag ko po sa inyo. Lagi pong ginagawa ng mga collection agency ay pinipilit, tinatakot, at nagpupunta po sila doon sa lugar kung saan ay nakita nila yung yung sasakyan na nakapark. So, pupuntahan nila yon at kakausapin nila kung sino man yung driver, kung sino man yung nagmamanage ng sasakyan na yon. At meron silang daladalang bill o statement of account nung sasakyan. Makikita doon na ilang buwan nang hindi nababayaran ng sasakyan. So, tatawag sila, kakausapin nila, sasabihin nila na, ito nakatimbre na sa bangko. Bangko po yung nag-utos sa amin, may authorization kaming dala. Ito po yung authorization, ito po yung statement. Ano? Ipapakita po nila ito sa inyo. Yung collection agency po, hawak-hawak po niya yung statement of account, yung authorization coming from the bank na kinukuha na po yung sasakyan. So, ano po yung dapat ninyong gawin? Okay? Ang dapat po ninyong tanungin doon sa collection agency ay kung mayroon silang pinanghahawakang court order o yung utos mula sa korte. Kung tawagin po natin ito ay replevin. Okay? Ang replevin po mga kaibigan ay hindi po kaso. Okay?
Ito po ay paghingi ng tulong ng bangko. Okay? Hihingi po ng tulong ang bangko sa korte para mabawi o bawiin ang sasakyan ng maayos. Okay? So, una po ninyong hihingin doon sa collection agency kung mayroon silang dalang court order. Okay? Napakahalaga po na mayroong itong court order. Okay? Tingnan din po ninyo yung dala po nilang court order kung legal, valid, at kung totoo. Kasi baka yung court order na yon ay ginawa lamang sa recto. Okay? Tawagan po ninyo yung korte. May nakalagay naman po doong number. Halimbawa, Pasay City, Hall of Justice, di ba? Mga ganun, RTC, Regional Trial Court, yung mga ganun. So, meron po yung number, naka-notarize po yun, may notary public po yun, may court order po yun, may case number na tinatawag. Okay? May case order po na tinatawag. Okay? So, i-verify po ninyo yun. Tanungin po ninyo kung totoo yun o peke. Kapag wala pong maipakitang court order ang collection agency, hindi po nila maaaring kunin ang sasakyan. Okay? Ngayon, ang tanong dito, tama ba na nagpunta kay Carlo sa kapatid po ni Pedro yung collection agency? Hindi po. Sapagkat buhay pa rin po ang co-maker, which is yung legal wife ni Pedro. Dapat, ang pinupuntahan po ng collection agency ay ang legal wife. Dahil yun po talaga ang co-maker. Kung sakali po na ang legal wife ay namatay na, siyempre, doon pa lamang po pwedeng dumiretso ang collection agency sa kapatid o pamilya po ni Pedro. Okay? Dahil sa ginawa po ng collection agency na dumiretso po sila sa kapatid ni Pedro, maaari po silang makasuhan at yun po ay labag sa ating batas. Ang tanging tungkulin po ng collection agency, dumiretso po sila doon sa co-maker at yung co-maker po mismo ang dapat nilang makausap. Hindi po sila pwedeng magkwento sa kapitbahay, sa nanay, kapatid ng co-maker. Kahit po sa tapat ng bahay ng co-maker, hindi po sila pwedeng magsalita at sabihin, o ito si co-maker, may utang yung asawa niya, bumili ng sasakyan. Hindi po pwede yun. Sapagkat yun po ay paglabag sa privacy or confidentiality or kung anumang tinatawag na hindi po, kumbaga, dapat makaalam o maipaalam sa iba ang utang ng isang tao. Okay? So, kahit na po si Carlo, halimbawa yung may utang, hindi po pwedeng kausapin ng collection agency ang mga kaibigan, kamag-anak, magulang ni Carlo. Dapat dediretso po ang collection agency. Meron po tayong tinatawag na Memorandum Circular number 18, Series of 2019. Ito po yung Unfair Collection Practices Law. Ang katungkulan lamang po ng collection agency is to remind tayong mga borrower na meron tayong obligasyon na kailangan nating mabayaran. At sapat na sa atin na i-confirm na naiintindihan natin, alam natin yung ating obligasyon. At hindi tayo tumatakas, hindi tayo nakakalimot. No? Ang mahalaga, wag po tayo manlaban, wag natin silang labanan kung sakaling sila ay magpunta sa ating tahanan. Sapagkat doon po tayo makakasuhan. Wag din po kayong magtago. Sagutin po ninyo kung ano man ang tawag na kanilang gawin sa inyo araw-araw o kada minuto. Yan po ay karapatan po nila para i-remind tayo sa ating obligasyon. Huwag lamang po nila tayong tatakutin sapagkat ito po ay labag na sa Unfair Collection Practices Law. Okay? So, yun po, no? Lagi po kayong hihingi ng court order sa mga collection agency. So, yun lamang. Sana po ay naliwanagan kayo. Kaya wag po kayong matakot. Yung iba po, kapag meron ng certificate coming authorization from the bank, binibigay na yung sasakyan.
Hindi po ganun. Kailangan po talagang sumunod sa batas.